Magandang araw mga kaidoks. Sa araw na ito ay pag-usapan natin ang enrolled bill na naging batas na, ang RA 12232. Maaari bang ideklarang labag sa saligang batas ang RA 12232? O batay sa mga nakaraang desisyon, malaki ang posibilidad na ideklarang labag sa saligang batas ang RA 12232. Pero, sigurado ba itong madeklara din na unconstitutional? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Sa GR No. 264301, Hunyo 27, 2023, ibinasura ng Korte Suprema ang RA 119335 na nagpapaliban ng Disyembre 2022 BSKA sa Oktubre 2023 dahil labag ito sa saligang batas. Sinabi ng Korte na hindi maaring basta na lang ipagpaliban ng Kongreso ang eleksyon ng barangay at SK dahil ang saligang batas ay nagbibigay sa mga opisyal ng barangay ng takdang termino na 3 taon. Ang pagpapaliban ng eleksyon ay nagpapahaba sa termino ng mga kasalukuyang nakaupo ng walang bagong mandato na lumalabag sa karapatan ng mga tao sa panapanahong eleksyon. Ang kapangyarihan ng Kongreso na gumawa ng batas ay hindi kasama ang pagbabago ng petsa ng eleksyon kapag naitakda na ng batas ng walang balido at matinding dahilan. Gayunpaman, noong 2023, pinayagan pa rin ng Korte na matuloy ang eleksyon sa Oktubre 2023 bilang isang praktikal na solusyon. Ang RA 2233 ay hindi lang nagpapaliban ng Disyembre 2025 BSKE sa Nobyembre 2026, kundi binabago rin ang termino ng mga opisyal ng barangay at SK sa 4 na taon. Nagtatakda rin ito ng bagong limitasyon sa termino, 1 termino lang para sa SK, hanggang 3 termino para sa barangay. Pinagbabawalan nito ang mga nakaupo sa ikatlong termino na tumakbo muli sa 2026 at may probisyon sa holdover na nagpapanatili sa mga kasalukuyang nakaupo sa pwesto hanggang sa maging kwalipikado ang mga susunod na opisyal. Maaring maghain ng petisyon na nagsasaad ng paglabag sa panapanahong eleksyon. Ang pagpapaliban hanggang 2026 ay nangangahulugang ang mga nakaupo ay magsisilbi ng halos 5 taon sa halip na 3 taon na pinili sila. Ito ay epektibong nagbibigay sa kanila ng karagdagang 2 taon ng walang pahintulot ng botante na nagpapakita ng labis na paggamit ng kapangyarihan ng lehislatura. Hindi malinaw na pinahihintulutan ng saligang batas ang Kongreso na pahabain ang termino ng mga nakaupong opisyal sa pamamagitan ng pagpapaliban ng eleksyon na sumasalungat sa nakaraang desisyon ng Korte Suprema. Mayroon ding posibleng paglabag sa pantay na proteksyon. Ang mga opisyal ng barangay sa ikatlong termino ay pinagbabawalan ng tumakbo, ngunit ang mga opisyal ng SK ay may pangkalahatang patakaran na 1 termino lamang. Maaring sabihin ng mga taga-suporta na ang batas ay permanenteng nagbabago sa haba ng termino sa 4 na taon simula sa eleksyon ng 2026, na nasa loob ng kapangyarihan ng Kongreso na gumawa ng batas. Ang pagpapaliban ay makatwiran upang maiwasan ang pagsasapawan sa eleksyon ng BARMEM sa Oktubre 2025 na pumipigil sa pagkapagod ng mga mapagkukunan ng COMELEC. Ang pagpapahaba ng termino ay isa lamang sitwasyon ng holdover na pinahihintulutan ng batas hanggang sa maging kwalipikado ang mga susunod na opisyal. Kung gagamitin ng Korte Suprema ang parehong dahilan tulad noong 2023, ang bahagi ng RA 12232 na nagpapaliban ay maaring ibasura na magpipilit sa BSKE na idaos sa 2025. Ang pagbabago ng termino sa 4 na taon ay maaring manatili dahil ito ay naaangkop sa mga opisyal na inihalal pagkatapos magkabisa ang bagong batas. Sa madaling salita, malaki ang posibilidad na ideklarang labag sa saligang batas ang RA 12232. Lalo na sa mga bahagi ng pagpapaliban at pagpapahaba ng termino. Nagtatag na ang Korte Suprema ng matibay na batayan noong 2023. Kung maghahain ng petisyon sa lalong madaling panahon, maaring maglabas pa ang Korte ng TRO na pumipigil sa COMELEC
na maghanda para sa 2026 BSKE at mag-utos na manatili sa 2025. Ang mga prinsipyo ng saligang batas tungkol sa demokratikong pamamahala at panapanahong eleksyon ay nananatiling pinakamahalaga. Mga ka-IDOX, may mga nakikita po ako ang mga punto na pwede nating pag-isipan at pagtuunan ng pansin base sa mga sitwasyon na ito. Mga dahilan na pabor sa RA 12232. First, operasyonal na kahusayan. Ang pagpapaliban hanggang Nobyembre 2026 ay makaiwas sa sabayang schedule ng Oktubre 2025 BARM Parliamentary Election. Kaya't hindi masyadong mahihirapan ang COMELEC sa paggamit ng kanilang limitadong pondo at tao. Second, katibayan sa pamamahala. Ang pansamantalang pagpapalawig ng termino ay nagbibigay daan sa mga opisyal ng barangay at SK na ipagpatuloy ang kanilang mga proyekto nang walang aberya mula sa midterm election turnover. Third, legal na kapangyarihan magtakda ng termino. Pinapayagan ng saligang batas ang Kongreso na magtakda ng haba ng termino ng mga opisyal ng barangay ayon sa batas. Kaya't ang paglipat mula 3 taon patungong 4 na taon ay maaaring ipagtanggol bilang sakop ng kanilang kapangyarihan. Fourth, pangmatagalang reforma. Ang bagong term limits, 3 termino para sa barangay at 1 termino para sa SK, ay layong magkikayat ng pagpapalit ng pamunuan at maiwasan ang sobrang panatili sa posisyon. Mga dahilan laban sa RA 12232. Una, panganib sa demokratikong mandato. Ang pagpapaliban ng halalan ay nagpapahaba sa panunungkulan ng kasalukuyang mga opisyal lampas sa inaprobrahan ng mga botante na para bang binibigyan sila ng dagdag na 1 taon nang walang pahintulot. Pangalawa, President ng Korte Suprema. Noong 2023, nagpasya na ang Korte na hindi maaring basta-basta ipagpaliban ng Kongreso ang barangay at SK elections, kaso ng RA 11935, at binigyang diin ang karapatang konstitusyonal sa kapanapanahong halalan. Pangatlo, implikasyong politikal. Sinasabi ng mga kritiko na posibleng may bahid politika ang pagpapaliban upang mapanatili sa pwesto ang mga kaalyado at maantala ang pagbabago ng pamumuno. Pang-apat, hindi tiyak na legal na katayuan. Kapag ito ay kini-question at pinapawalang besa ng Korte Suprema, maaari itong magresulta ng biglang paghahanda para sa halalan, kalituhang legal at nasayang na pundo ng gobyerno. Ano ang posibleng panganib na harangin ito sa Korte Suprema? First, mataas na legal na kahinaan. Ang probisyon sa pagpapaliban ng halos kapareho sa binasura ng Korte Suprema noong 2023. Second, katamtamang panganib sa politika. Maaaring lumihis ang opinyon ng publiko patungo sa kawalan ng tiwala kung ito ay makikitang paraan ng pagpapahaba ng kapangyarihan. Third, benepisyo sa operasyon. Sa aspeto ng lohistika, magkakaroon ng dagdag na panahon ang COMELEC upang maghanda para sa iba pang malaking halalan. Bilang isang mamamayan, naunawaan ko ang rason sa likod ng RA 12232. Ang halalan ay nangangailangan ng pondo, paghanda at koordinasyon. At ang pagdikit nito sa halalang parlamento ng BARM sa susunod na buwan ay hindi biro. Ang pagpapalawig ng termino sa 4 na taon sa mga susunod na halalan ay maaaring makatulong upang mabawasan ang election fatigue at gastusin sa pangmatagalan. Pero dito pumapasok ang aking pangamba. Ang demokrasya ay nabubuhay sa karapatan ng tao na pumili ng kanilang leader sa takdang panahon nang walang pagkaantala. Kapag nananatili ang mga opisyal ng mas matagal kaysa pinahihintulutan ng mga botante kahit na may mabuting intensyon, sinusubok nito ang hangganan ng integridad ng halalan. Malinaw na ipinahayag ng Korte Suprema noong 2023. Ang pagpaliban ng walang sapat na dahilan ay sumisira sa prinsipyong ito. Malamang susubukin sa Korte
ang RA 12232. At kung uulitin ng kasaysayan ang sarili, maaari nating makita na bahagyang mapapawalang bisa ang batas na ito. Sa ngayon, ang aking hangad ay anuman ang maging huling pasya, ito ay para sa parehong kahusayan at sa karapatan ng tao na bumoto, dahil walang saysay ang katatagan ng katungkulan at pamumuno kung kapalit nito ay tiwala ng publiko. Sa iyong palagay, makabubuti ba ang pagpapaliban ng BSKE sa 2026 sa ilalim ng RA 12232 o mas dapat pa rin ituloy ang halalan sa 2025? At ito ang EDOX-DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Ibahagi ang inyong mga saloobin sa tanong dito sa comment section sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like, mag-share at subscribe. Hanggang sa muli, paalam!